Imagine this, wala ka nang babayarang housing loan. As in, zero. Next naman, paano nangyari yon? Yan po ang nangyari sa mag-asawa at kung paano niya nagawa, panoorin natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako ito housing loan, no? 'Di ba? Ang dami nating loan, car loan, housing loan, motorcycle loan, ang dami po. Pero alam nyo, ang nangyari po sa mag-asawang to, na-wipe out po nila yung utang nila. Ang sarap ng feeling, 'di ba? Pero habang pinapakinggan natin ang journey ng iba, iniisip ko rin, paano kaya ang karamihan ng mamamayang Pilipino na napakalaki pa ng utang at almost 30 to 40% ng kanilang sweldo na pupunta lang sa pagbayad ng bahay? Kung gusto niyo makawala, nako, panoorin niyo to. The sacrifices that we made and why Dave Ramsey says na paying off your house before retirement is a real game changer. Alam mo, guys, sa episode natin ito, gusto ko lang mag-relax ka. Hindi ko sasabihin na magbenta kayo ng kidney para mawala na yung housing loan natin. Hindi to Squid Game, chill lang po tayo. Pag-uusapan po natin gagawa tayo ng commentary video sa mag-asawa kung paano po nila dinaskartehan at paano sila ay maging mortgage-free. Panoorin natin to. Ito ang kwento namin. When we bought this house, the mortgage felt like a lifetime commitment. It was one of the biggest bills that we had every month. And honestly, we could have been mortgage-free years ago. Pero ang nangyari, we had to borrow money from the equity of our house to start a business. Kasi akala namin yun ang magiging ticket namin to an early retirement. Gusto nyo malaman kung anong business yun? Well, we opened Potato Corner franchise. Ang nangyari is, hindi namin masyado natutukan yung business kasi we were both working full-time. Ang hirap pa, di ba? Lalo na yung if you deal with crew, and everything. Tapos, ang isa pa, our weekends, nandun kami parati sa store. Mahirap. Nawalan kami ng buhay. And in short, na-burnt out kami. Talagang dapat full-time commitment pag may business na ganun. So as a result, we had to give up the business. Classic example, isip sila ng negosyo. So, parang gusto na talaga kumita agad. Pero, ang problema, minsan hindi talaga align sa lifestyle mo at oras mo yung ginagawa mo. At di mo masyadong alam. Kaya ang ending po sa kanila, karamihan ng tao, burn out at the same time. Ubus. Emotionally, di ba, trap ka sa quick wins. Financially, naging dagdag stress. At hindi lang yun. Pag hindi kumita, nalugi, dagdag utang. So, anong lesson po dito? Huwag nating gawing escape plan ang negosyo na hindi mo alam. Gawin mo siyang mission with full commitment. In other words, never get into something that you do not understand no matter how profitable it may be. Pag hindi nyo naintindihan, huwag mo pasukan. Kasi ang challenge po ganito kung nag-business ka dati, alin ang mas mabigat? No, ikaw, nakikinig ka. Yung stress na hindi mo alam paano patakbuhin ang negosyo mo, yung stress sa staff mo, o yung stress sa utang dahil nga hindi mo alam ano ginagawa mo, nalugi na, nagkautang ka pa. Sa kanila, potato corner. Sa iba, milk tea shop. Pero pareho lang yung ending. Ikaw naubusan ng energy at naubusan ka ng pera. Okay. Na-burn out sila. Pero buti na lang. Natutunan nila ang principle na natutunan nila kay Dave Ramsey. At ano yun? Sabi ni Dave Ramsey, isang financial guru, says the borrower is slave to the lender. Now, are you a slave or not? Slaves don't have choices. Other people tell them what to do. I owe, so off to work I go, says the bumper sticker. So kaya, to prepare for your retirement, it's better not to owe anyone anything. Especially your house. Kasi if you remove the biggest payment, your cash flow is going to be freed up. So, meron kang extra money na magagamit mo ngayon. So, kung anong gusto mong gawin, kung gusto mo mag-travel, and then you can use that money now to invest also now. Dagdagan mo na yung investment mo. So for us, yung nawala na yung mortgage, marami pang pwedeng gawin. Grabe talaga, no? Ang simple lang, pero ang bigat. Imagine, tatanggalin mo ang pinaka-biggest monthly bill mo. Automatic naluluwag ang cash flow mo at utak mo. Di ba totoo yan Imagine mo, wala ka nang binabayaran na housing loan. Financially, gagaan ang buhay mo. Siyempre, mas meron ka ng leeway to use the money for other purposes. For investment, for business, for educational fund. Emotionally, gagaan din kasi wala ka ng anxiety.
At syempre, nagkakaroon ka ng breathing room to do other plans, but to travel. Imagine mo na lang to. I want you to imagine it. Kung mawawala bukas ang pinaka-biggest na utang mo, anong una ang tatanggalin mo? Huwag mong sasabihin ang binan mo. Okay, guys, anong unang tatanggalin mo? Pakitype lang sa comment section, ano yung pinakamalaking utang na gusto mong tanggalin? Kung ang sagot mo, milk tea unlimited. Baka ikaw ang dahilan kung bakit hindi nagre-retire ang iyong utang. Pero ito lang, just to give you an idea, hindi po magic yan. May ginawa po talaga silang sakripisyo para mapabilis po ang payoff. Ano to? So itong ginawa namin. Pagdating ng bill, we would pay extra towards the principal. Alam niyo ba, if you just pay 1 extra month of your mortgage principal every year, ang laki ng impact niya sa long run. You can even spread this amount monthly para hindi masakit sa busa. Imagine same house, same lifestyle, pero you get to be mortgage-free earlier. Yan yung money back in your pocket for travel, retirement, or just enjoying life sooner. At we worked for it talaga. So kahit na may bonus kami, pag may bonus, talagang bonus na yon, a big chunk of that bonus goes towards sa bahay. That's what we suggest that to everyone. Not everyone would do it. Maraming may mga payment na yung mortgage payment. Na iniisip na, hindi ako makaka-retire kasi meron pa akong bahay. Kasi nga, di ba, the social security is not enough. No. So, matanggal mo lang yung mortgage payment dun sa budget mo, ang laking difference nun. Pero baka kala nyo talagang yung tiis-tiis namin sobrang pagtitiis. Pero hindi Kumakain pa kami. We don't, yun ang namin, we don't deprive ourselves of what we want to do or kung ano yung gusto namin sa buhay. Eto na, yun na. May sakripisyo. Ginamit po nila ang kanilang bonuses, nagtiis sila, hindi sila kumakain masyado sa labas. In other words, may consistency and discipline. Dinahandahan po nila, ang tawag po dito ay emotional control. Imbis na every bonus, bili ng gadget, diretso sa utang, travel, ginawa nila, tiniis muna nila. Tiis now, ginhawa later. Ipon now, bayad utang right now, and then debt-free later. Kaya kung kaya mong ipagpaliban yung mga instant reward na mas malaki, ang benefit mo for long-term peace, gawin mo. Kaya nga I want to challenge you. Ano yung huling pinurchase mo na talagang medyo malaki? Honest tayo Share mo kung saan napunta. Ito ba ay napunta sa bagong iPhone, gadget, travel. Pakitype lang sa comment section saan napunta yung malalaking kinikita. Alam mo, honestly, kung yearly ka nag-upgrade ng iPhone mo pero utang ang pambayan, hindi ka upgraded. Alam mo, ano in-upgrade mo? Stress. Ngayon, so, ang question na lang siguro, paano nila napanatili naman yung balance ng sacrifice at the same time mag-enjoy? Baka bayad ako ng bayad ng utang, bukas mawala na ako. Anong ginawa nila? Pero baka kala nyo talagang yung tiis-tiis namin sobrang pagtitiis. Pero hindi Kumakain pa kami. We don't, yun ang namin, we don't deprive ourselves of what we want to do or kung ano yung gusto namin sa buhay. We save as much as we could. Pero andyan pa rin, nag-enjoy kami. We travel kung merong opportunity. We go eat wherever we want. Hindi siya malaki yung mga talagang sweldo namin or like we're really, really well off Hindi. Lang kami, talagang frugal and we're very mindful of our money. Financial. Itong mga kinikwento namin, ito yung effect ng pagiging mortgage-free. So, nasa isip namin, oh shoot, may extra money na tayo. Anong gagawin natin? So, yun. So, number one is like, for us, ang plano kasi namin is to add more to our investments para at least makaipon pa rin hanggang sa totally pag nag-retire. You use your money, wisely. Yeah. Wow naman! Kumakain din sila sa labas, nag-travel pa rin sila. Important reminder, ang ibig sabihin po ng being responsible financially, hindi ibig sabihin maging miserable. Kasi kung sobrang na-deprive ka, syempre, bibigay ka rin ng, parang ang boring naman ng buhay. Ang ginawa po nila, mindful and strategic spending.
nag-enjoy sila pero intentional na, hindi yung parang spur of the moment. So, ang lesson po natin dito is you can enjoy by instilling discipline. Kasi kung masaya ang journey, kung wala namang discipline, ang mangyayari niyan, stress. Pero kung may discipline, pero nag-enjoy ka pa rin, ang tawag doon, financial responsibility. Okay, tatandaan nyo to, ha? Hindi sila deprived, nagta-travel pa rin sila. Ang di lang nila afford noon, ngayon, na-afford na nila. Bakit? Kasi nga, nagbago ang mindset. So, ito na ang mortgage-free at last. Okay? Ano po nang naging impact sa buhay nila? Panoorin natin to. Discipline and consistency ang kailangan. Right. So, being mortgage-free, tanggal ang monthly stress namin ni Haven. We don't even have to wait for retirement for us to be able to enjoy what we love to do. So what it means, if we do retire, our income does not have to be huge enough. Miski Social Security nandyan, if it's not enough, or the market dips, okay lang. Yeah, we'll be fine. We'll be fine. And emotionally, ibang pakiramdam di ba? Kasi, we're working towards our retirement with confidence na natakal na namin yung one of the biggest financial hurdles ng mga retirees. So this one, itong accomplishment na nagawa namin, it's one box check before our retirement. Tapos, actually, meron pa kaming isa pang box check na before retirement. This is, fixing our house. Grabe naman talaga. Yan naman talaga. Ang ultimate goal natin is financial freedom. Freedom is not about having many houses, cars. It's about knowing kung ano ang pwedeng mangyari. In other words, alam mo, ultimate goal natin talaman magkaroon lang ng matitirhan. At the same time, emotional security. Yung parang, ang dami mo ng right now na peace. As a matter of fact, ang pinaka-importante doon is the peace of mind. Na wala ka ng utang, right now, mas nakakaluwag-luwag ka na. Kaya nga, ang tanong ko po sa inyo kapatid, habang ikaw ay nakikinig at nanonood, anong utang sa buhay mo ngayon? Kapag natanggal mo, parang feeling mo na nakahinga ka talaga ng maluwag. Paki-comment na lang sa comment section. At habang nagko-comment ka, alam mong mortgage-free ka na kapag ang pinakamalaking iniisip mo na lang kung saan ka kakain at mamamasyal bukas. Yan ang true peace. Gusto mo ba yon? Pero alam nyo ba, hindi natatapos ang kwento kasi freedom is like a cycle. Ngayon, wala ka na talagang utang. Pero meron pa tayong susunod na pangarap. At ano yan? It's one box check before our retirement. Tapos, actually, meron pa kaming isa pang box check na before retirement. This is, fixing our house. Ito yung i-share namin in our next vlog, ang storya kung bakit kami nag-renovate ng bahay. And i-share namin to sa inyo. And we'll give you like a mini tour din ng aming simpleng bahay na we're so happy and proud of. Mga tapos na magbayad ng bahay, share nyo naman sa amin kung ano yung mga ginawa nyo na natapos nyo kagad yung early payment ng mortgages nyo. Para yung iba natin viewers magkaroon ng idea on what they can do to reach this goal kaagad. Kaya mga kapatid, mortgage free na sila pero meron pa rin silang mga gusto pa rin sa buhay. Kaya nga pero bago nila gawin yon, natutunan nila kung kakayanin ba nila, meron ba silang perang natatabi, willing ba sila na mag-practice ng delayed gratification. Ito yung talagang pagiging mindful na So right now, sana kung kayo ay nasa loob pa rin ng utang, ang panalangin ko, makalabas ka sa utang. Pero pag ikaw naman ay like for example, ngayon gusto mo talaga makalabas sa utang, ay nako, yan ang pinakamagandang desisyon na pwede mong gawin. And by the way, this is the good news. I want to help you. Kung if you are really in a deep problem, yung financial challenges or probably financially lost ka lang, di mo alam kung anong gagawin mo, may good news po ako sa inyo. I'm giving a free assessment right now to help you assess where are you financially. And if you want to take that assessment, again, this assessment is for free para malaman mo kung nasaang level ka na ng iyong income at paano ka makakawala sa sitwasyon na yan. So, if you are interested, just go to the link below or just type the word assess. Assess in the comment section and I will send you the link so that you'll be able to take the free assessment. Maraming salamat naman po. Sana naman naliwanagan kayo sa episode na ito. As I always say, tamang karunungan,
tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.